Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 3, Week 6. Ang ating unang aralin ay tungkol sa mga festival at selebrasyon ng mga Pilipino. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga festival at selebrasyon ng mga Pilipino at naibabahagi ang mga karanasan sa mga festival at selebrasyon. Para sa ating unang gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng kwento ay Ang Pista ng Bayan. Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pinakamasayang nangyari kay Princess sa pista? Mahusay! Ang pinakamasayang nangyari kay Princess ay ang pagsaling niya kasama ang kanyang mga kaibigan sa parada at ang pagdiriwang nila sa malaking salo-salo sa gabi. Ikalawa, bakit mahalaga ang pista para sa kanilang bayan? Tama! Mahalaga ang pista dahil ito ay pagkakataon upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap nila at upang pagtibayin ang pagkakaisa ng kanilang komunidad. Ikatlo, anong mga tradisyon ang isinasagawa sa kanilang pista? Magaling! May parada, mga paligsahan sa pagsayaw at pag-awit, tradisyonal na laro, pagkain sa mga tindahan at malaking salo-salo sa gabi. Ikaapat, paano mo ipinagdiriwang ang pista sa inyong lugar? Mahusay! Katulad ng nabasa natin sa kwento, ang festival ay isang espesyal na okasyon o pagdiriwang na may kasamang iba't ibang aktibidad, palabas at selebrasyon. Ito ay maaaring isang araw o maraming araw na pinagdiriwang ng isang komunidad, bayan o bansa. Ang festival ay kadalasang may tema o okasyon na pinagdiriwang tulad ng relihiyon, kultura, kasaysayan o isang partikular na pangyayari. Gamit ang wika, napaplano o naoorganisa at napapatupad ang mga gawain sa festival. Narito ang mga karaniwang katangian ng isang festival. Una ay ang pagtitipon ng mga tao. Ang mga festival ay nagtitipon ng mga tao mula sa iba't ibang lugar upang magdiwang at makihalubilo. Ikalawa, may mga espesyal na aktibidad. Mayroong iba't ibang aktibidad na ginagawa sa mga festival tulad ng parada, sayawan, pagkain ng mga espesyal na pagkain at mga paligsahan. Ikatlo, may pagpapahayag ng kultura. Ang mga festival ay isang paraan upang maipakita at mapanatili ang kultura ng isang lugar. Ikaapat, pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon. Maraming festival ang nagdiriwang ng mga espesyal na okasyon tulad ng mga kapistahan ng mga santo, mga anibersaryo o mga tagumpay. Narito ang ilang halimbawa ng mga kapistahan at festival na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Una ay ang Sinulog Festival, isang relihiyosong festival sa Cebu na nagdiriwang ng kapistahan ni Santo Niño.
Ikalawa, ang Mascara Festival. Isang festival sa Bacolod na kilala sa mga nakangiting maskara ng mga kalahok. Ito naman ang Dinagyang Festival. Isang festival sa Iloilo na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng lugar. Sunod naman ang Panagbenga Festival, isang festival sa Baguio na nagdiriwang ng kagandahan ng mga bulaklak. Ito naman ang Kadayawan Festival, isang pagdiriwang ng mga bunga, bulaklak at kultura ng mga katutubong tribo ng Davao. Ang festival ay nagtatagpo ng mga parada, sayaw at iba't ibang mga paligsahan. Ito naman ang Ati-Atihan Festival, isang masayang pagdiriwang na nagaganap sa Kalibo, Aklan. Ang mga kalahok ay nagsusuot ng itim na pintura sa kanilang mga katawan at mukha upang gayahin ang mga sinaunang aita. Ang festival ay isang pagpupugay kay Santo Niño at isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga tao. Sunod naman ang Moriones Festival, isang relihiyosong pagdiriwang na nagpapaalala sa pagtakas ni Poncio Pilato sa Roma. Ang mga kalahok ay nagsusuot ng mga maskara at kasuotan na gawa sa kahoy at naglalakad sa kalye habang hinahanap si Pilato. Ito naman ang Dinamulag Festival o kilala rin bilang Zambales Mango Festival, isang taunang pagdiriwang na ginaganap sa lalawigan ng Zambales. Ang pangunahing layunin nito ay ipagdiwang ang masaganang ani ng mga mangga, partikular na ang dinamulag na uri ng mangga na kinikilala bilang pinakamatamis sa buong mundo. Sunod naman ay ang Manggahan Festival, isang taunang pagdiriwang sa probinsya ng Guimaras na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Ito ay isang pagdiriwang para sa kanilang pinakamamahal na prutas, ang mangga. Dahil sa tamis at mataas na kalidad ng kanilang mga mangga, ang Guimaras ay tinaguriang Mango Capital ng Pilipinas. Ito naman ang Tinalak Festival, isang taunang pagdiriwang na ginaganap sa South Cotabato. Ang pangalan nito ay hango sa tinalak, isang uri ng makulay na tela na hinabi ng mga kababaihang Tiboli. Ang tela ay tinuturing na sagrado at sinasabing ang mga disenyo ay nagmula sa mga pangarap. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Sabihin kung anong festival ang nilalarawan ng mga sumusunod. Ito ay isang relihiyosong festival sa Cebu bilang parangal kay Santo Niño. Ito ba ay ang Dinagyang Festival o ang Sinulog Festival? Magaling! Festival sa Bacolod na kilala sa mga makukulay na maskarang may ngiti. Ito ba ay ang Mascara Festival o Moriones Festival? Tama! Ito ay ang pagdiriwang sa Iloilo na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng lungsod. Ito ba ang Dinagyang Festival o Ati-Atihan Festival? Magaling! Ito ay ang festival sa Baguio na nagdiriwang ng mga kagandahan ng mga bulaklak. Ito ba ay ang Panagbenga o ang Kadayawan? Tama! Pagdiriwang sa Davao ng mga bunga, bulaklak at kultura ng mga katutubong tribo. Ito ba ay ang Kadayawan o ang Panagbenga Festival? Magaling! Ito ay ang pagdiriwang sa Kalibo, Aklan kung saan ang mga kalahok ay nagsusuot ng itim na pintura bilang pagpupugay kay Santo Niño. Ito ba ay ang Dinagyang Festival o ang Ati-Atihan Festival? Tama! Ito ay isang relihiyosong pagdiriwang sa Marinduque kung saan nagsusuot ng maskara ng sundalong Romano. Ito ba ay ang Moriones Festival o ang Mascara Festival? Magaling! Ito ay ang pagdiriwang sa Zambales bilang pasasalamat sa masaganang ani ng mangga. Ito ba ay ang Manggahan Festival o ang Dinamulag Festival? Magaling! Ito ay ang festival sa Guimaras bilang parangal sa matatamis na mangga ng lalawigan. Ito ba ang Manggahan Festival o ang Dinamulag Festival? Tama!
Ito ay ang festival sa South Cotabato na pinangalan sa makukulay na telang hinabi ng mga kababaihang Tiboli. Ito ba ay ang Sinulog Festival o ang Tinalak Festival? Magaling! Para naman sa ating ikalawang aralin, ito ay tungkol sa pagsasagawa ng isang festival. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang nakapagsasagawa ng isang festival at natutukoy ang kahalagahan ng pagsasagawa ng isang festival. Para sa inyong output, magsagawa ng pagtatanghal ng isang festival. Maaaring mamili ng festival mula sa mga unang aralin. Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa ang talento ng isang Pilipino. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang talentong taglay ng isang tao at nakapaghahanda para sa isang pagtatanghal. Ang talento ay isang likas o nakuha na kakayahan o abilidad na nagbibigay sa isang tao ng kasanayan o kahusayan sa isang partikular na larangan. Ang mga Pilipino ay mahusay sa mga sumusunod na talento. Una ay sa musika. Narito ang ilan sa mga sikat sa larangan ng musika. Una ay si Binibining Lea Salonga, isang sikat na aktres at mga awit. Ikalawa ay si Ginoong Ryan Cayabyab, isang Pilipinong musikero, kompositor at konduktor ng Original Filipino Music o OPM. Ang mga Pilipino din ay magaling pagdating sa sayaw. Ilan sa mga sikat pagdating sa sayaw ay ang El Gama Penumbra, isang grupo na gumagawa ng shadow play. Ibig sabihin, gumagamit sila ng ilaw at anino para makagawa ng mga larawan at kwento sa entablado. Kabilang din ang grupo ng BINI, isang P-pop girl group mula sa Pilipinas. Binubuo sila ng 8 babaeng singers at dancer na mahusay kumanta at sumayaw. Ang mga Pilipino din ay may talento pagdating sa sining biswal. Isa sa pinakasikat dito ay si Ginoong Fernando Amorsolo, isang Pilipinong pintor o artist. Tinawag siyang National Artist of the Philippines dahil napakagaling niya at pinakita niya ang ganda ng Pilipinas sa kanyang mga obra. Magaling din ang mga Pilipino pagdating sa panitikan. Kilala dito si Francisco Balagtas, isang Pilipinong manunulat at makata. Siya ang sumulat ng Florante at Laura, isa sa pinakasikat at pinakamahalagang akdang pampanitikan sa Pilipinas. Ang mga Pilipino din ay may talento pagdating sa pampalakasan. Kabilang dito ay si Manny Pacquiao, isang Pilipinong boksingero na kilala sa buong mundo. Tinatawag siyang Pacman. Isa siya sa pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng mundo. Kabilang din si Heidelin Diaz, isang Pilipinang weightlifter, ibig sabihin nagbubuhat siya ng mabibigat na weights bilang sports. Sikat siya dahil nanalo siya ng unang Olympic gold medal para sa Pilipinas noong 2021. Bakit mahalagang pahalagahan ang talento? Ito ay mahalaga dahil, una, dahil ang talento ay bigay ng Diyos o likas na kakayahan. Ikalawa, dahil nakakatulong ito para maging magaling tayo sa isang bagay. Ikatlo, dahil nakakatulong ang talento para maabot ang pangarap. Ikaapat, dahil ito ay nagbibigay ng saya at dahil pwede nating makatulong ang talento sa iba. Upang mas lalo nating maunawaan ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Basahin ang bawat pangungusap, isulat ang tama kung ito ay wasto at mali kung hindi. Mahalaga ang talento dahil maaari itong makatulong sa pag-abot ng pangarap. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ikalawa, hindi na kailangan sanayin ng talento dahil kusa itong gagaling. Mahusay! Ikatlo, ang pagbabahagi ng talento sa iba ay isang paraan ng paggalang at pagpapahalaga dito.
Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ikaapat, ang talento ay dapat itago at huwag ipakita kahit kanino. Ito ba ay tama o mali? Mahusay dahil ang talento ay dapat nating ipagmalaki. Ikalima, ang pagsusumikap at pag-iensayo ay nagpapalakas at nagpapaganda ng talento. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ikaanim, lahat ng tao ay may kanya-kanyang talento na dapat pahalagahan. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikaapat na aralin. Ito ay tungkol sa wika ng mga Pilipino. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na isa-isa ang mga wika at diyalekto ng mga Pilipino at nakagagawa ng isang tula gamit ang isa sa mga wika ng Pilipino. Para sa ating gawain, basahin ang mga sumusunod. Para sa wikang Tagalog, wikang Cebuano, wikang Hiligaynon, wikang Ilocano, wikang Waray, wikang Bicol o Bicolano, wikang Pangasinan o Pangasinense, wikang Zambal, at wikang Kapampangan. Para sa ating gawain, basahin ang tula at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng tula ay Mga Wika, Kayamanan ng Bayan. Magaling! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Anong mga wika ang nabanggit sa tula? Tama! Ang sagot ay letrang B. Mayroon ka bang naisip pang ibang mga wika sa Pilipinas? Magaling! Ang sagot ay letrang A. Ano ang inyong naintindihan sa linyang sa bawat salitay mayroong kwenta? Tama! Ang tamang sagot ay letrang C. Bakit mahalagang ingatan ang ating mga wika? Magaling! Ang sagot ay letrang A. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kultura at isa sa bansang may pinakamaraming wika sa buong mundo. Mayroong tinatayang 135 wikang sinasalita at isang wikang pasenyas ang ginagamit ng iba't ibang etnolongwistikong pangkat. Kabilang ang karamihang wika sa Pilipinas sa malaking pamilya ng wikang tinatawag na Austronesian. Narito ang mga pangunahing wika ng Pilipinas. Kabilang dito ang Bicol o Bicolano, Ilocano, Hiligaynon, Pampango o Kapampangan, Pangasinan o Pangasinense, Cebuano, Tagalog at Waray. May pagkakataong isinasama sa pangkat ang Meranao, Tausug at Maguindanao. Ang mga wikang ito ay mga pangunahing wika dahil may malaking bilang ito ng tagapagsalita na karaniwang umaabot ng 1,000,000 ang tagapagsalita o may mahalagang tungkulin ito sa bansa bilang wika ng pagtuturo, bilang wikang opisyal o bilang wikang pambansa. Lagi nating tandaan na ang wika ay nagbubuklod sa atin bilang mga Pilipino at ang diyalekto naman ay bahagi ng ating pagkaiba-iba at kayamanan. At ang paggalang at pagpapahalaga sa wika ay tanda ng pag-ibig sa bayan. Para sa ating gawain, piliin ang tamang sagot mula sa kahon, isulat ang sagot sa patlang. Ito ay ang wika na ginagamit sa Maynila at maraming bahagi ng Luzon. Anong wika ito? Magaling! Ang sagot ay Tagalog. Wika na karamihan ay sinasalita sa Cebu at Mindanao.
Magaling! Ito ay Cebuano. Wika na sinasalita sa Pampanga. Mahusay! Ito ay Kapampangan. Wika na ginagamit ng maraming tao sa Hilagang Luzon. Magaling! Ito ay Ilocano. Wika na ginagamit sa Bicol Region. Magaling! Ito ay Bicolano. Para sa inyong output, sumulat ng isang tula na may 3 saknong sa wika o dialektong alam ninyo. Ang tema ay ang wika bilang pagkakakilanlan ng Pilipino. Maaari itong maging basehan sa inyong paggawa ng output. Narito naman ang rubrics para sa pagbibigay ng inyong puntos. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway lagi nating pahalagahan ang ating kultura at tradisyon. Ang mga pista ay nagbubuklod sa ating komunidad, ang talento ay nagbibigay kulay at dangal sa ating pagkatao, at ang wika ay nagpapanatili ng ating pagkakakilanlan. Sama-sama nating ingatan at ipagmalaki ang mga ito, sapagkat sa pagpapahalaga sa ating kultura, mas magiging makulay at makabuluhan ang ating buhay. Lagi nating tandaan, masaya ang bayan kapag pinapahalagahan natin ang ating festival, talento at wika. Tayo ang bituin ng sariling kultura. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!